Dati pong artista si Chinky. What made you decide to quit for a while or to quit for good? May isang artista na sinabi sa akin, Chinky, hindi ka ba naiiyak sa ginagawa mo? Sabi ko, bakit? Benta ka sa crew, artista ka. Nabansagan ako ng pangalan na Toilet Paper Boy. Nag-report sa nanay ko. Alam mo, sabi ng nanay ko, anak, may sakit ka na. Magpagamot ka na. Doon ko na-realize yung mapait na katotohanan. Mahirap na maging mahirap. So, magkano ng net worth ngayon ni Chinky? Siguro, Chinky, saan ka naiinis na ugali ng isang tao? So, one thing I cannot stand are yung mga user-friendly people. Friendly lang sila pag may use ka. At kasama po natin ngayon ang isang taong hindi nagsasawang magbigay ng payo tungkol sa kabuhayan, tungkol sa pag-iipon, tungkol sa katotohanan ng buhay pagdating sa pagnenegosyo at pagdating sa paggastos. Ang financial guru at ang pambansang wealth coach, Chinky Tan. Hi! Ay nako, OG, thank you very much. Chinky, may ipon ka ba? Oo naman, oo. Kasi mahalaga ang may ipon talaga. Kasi pag wala kang ipon, maraming mga pwedeng mangyari, di ba? Financial stress, mapipilitan ka mangutang, wala ka pang bili, wala ka talagang pang invest. Oo. Dati pong artista si Chinky. Ba't ka nga pala nagpahinga na ba ng tuluyan si Chinky sa showbiz? Bilang komedyante, bilang sidekick? Siguro, umpisa natin kung saan ako nagsimula. Nung 12 years ago, taga-Tondo ako. And nung panahon yun, nalugi yung negosyo ng aking ama. Sa loob ng 3 taon, sobra silang na-depress. At di ko talaga makalimutan na mahirap talaga na mawala ng pera. Kasi nga, pag naniningil na yung mga tao, di ba, hinihiya talaga yung magulang ko. Minumura sa kalsada. Siyempre, 12 years old ka, wala kang magawa. Kaya nga, nangarap ako na sinabi ko sa sarili ko ng 12 years old ako na gusto kong maging milyonaryo. Sa 2 dahilan. Number 1, ayaw kong maranasan ng anak ko kung ano naman ang dinanas namin. At pangalawa, gusto ko namang mabigyan silang ng magandang buhay pag sila ay nagretiro na. Kaya young age of 12, nagbenta na ako. Ang first venture ko, nagbenta ko ng toilet paper sa mga classmates ko. Yes. Nagbenta ako, yun. Siyempre, excited ako, pero nung nagbebenta ako, doon ko na-realize yung mapait na katotohanan. Nabansagan ako ng pangalan na Toilet Paper Boy. Pangalawa, na-realize ko na yung mga taong ini-expect mong tutulong sa'yo, yung pang hindi tumutulong. Yung mga taong hindi mo ni-expect na bibili sa'yo, yung pa yung susuporta sa'yo. Kaya nga talagang, sobra akong passionate during that time. And the reason why I'm so passionate, kasi mahirap na maging mahirap. Number 1, pag sa school, pag wala kang pera, di ba? Ibang tingin sa'yo ng tao. Lalo na pagdating sa family reunion. Yung na-experience namin yun, na parang yung mga may kaya silang unang kakain, yung mga wala, hindi na kakainin mo. To cut the long story short, age 20, before 35, I hit my first million sa pagbebenta. 35? No, bago mag-35, 20 plus lang, tinamaan ko na yung first million ko. So, nung nag-umpisa yung naalala ko, syempre, yung Rumors, Faces, kami nag-organize ng mga afternoon disco. Ang unang pinuduce ko, Randy Santiago at Rumors. September 6, 1987, hindi ko makalimutan yun. Kasagsagan ni Randy, na hindi, si Mr. Shades. Na hindi magbabago. And then, naging close na kami ni Randy. Nung naging close na, ayun, siya actually nagbigay sa akin ng pangalan Chinky. Hindi naman yan ang tunay kong pangalan. Ibang tunay kong pangalan. Tapos tinignan niya, sabi niya, ay naku, hindi ka maalala. Kailangan pangalan mo. So tinignan ako from ulo hanggang paa. Sabi niya, Chinky. Yan ang pangalan mo, Chinky Tan ka. And then, during the time, naging close na kami. Kaya doon nag-umpisa ang Howie Boys. Howie Boys. Part ka rin ng Howie Boys? Oo naman. Sino-sino kayo ng Howie Boys? Ako, si Dennis Padilla, si Bobby Rosales, Emer Gingon, si John Cuenco. And then, doon din ako pumasok na sa pelikula. Sa Viva, sa Regal, yung mga Estudyante Blues, I Love You 3 Times a Day. Doon ako na-discover to Randy. Kaya sa totoo lang, ang laki ng utang na loob ko rin kay Randy.
sa pagpasok ng pelikula. What made you decide to quit for a while or to quit for good? Actually, doon ko na-discover, no? You are only good as your last picture and last call slip. Pag wala ka ng call slip, wala ka ng income. Mag-uumpisa na ako ng pamilya nun. Hindi ko naman pwede sabihin sa mga anak ko, anak, wala mo nang bibili ng gatas, wala mo nang kakain dahil walang trabaho si Papa. Hindi po pwede. Kaya, during that time, nagbalik na talaga ako, nag-full time. Sinabi ko, siguro, mas maganda magnegosyo na lang talaga ako. Pero nung time na talagang gustong-gusto mong mag-artista at wala masyadong offer, nag-trying hard ka rin ba nung No, hindi naman. Kasi during that time, actually, tuloy-tuloy pa rin pagbebenta ko, hindi naman nawala Kahit na nag-aartista ako. Kasi alam mo naman yung artista, pag may call slip ka lang, saka magiging busy. Pero habang naghihintay ka, wala ka namang ginagawa. So, ito hindi ko makalimutan. Nag-shooting. Kasi nung panahon natin, 80s, matagal talaga mag-ilaw pag nagpapalit ng set. Siguro maghihintay ka ng 2 oras. 2 oras. O 3 oras naman ang ginagawa. Pero ang ginagawa ko, during break time, nagbebenta ako. Talaga? Oo, sa mga artista, sa mga crew, na mga paninda ko sa loob ng sasakyan ko. Pinubuksan ko yung trunk. Yes! Ako naman, sinasabi ko, I want to make my time productive. Kikita pa ako on a daily basis. Tapos may isang artista na sinabi sa akin, sige, hindi ka ba naiiyak sa ginagawa mo? Sabi ko, bakit? Benta ka sa crew, artista ka. Ako sa loob-loob, ko hindi naman. Pero sa loob-loob ko, gusto ko sabihin, mas maganda na itong ginagawa ko, kumikita ako, kaysa wala namang ginagawa. Hindi makipagchismisan sa buhay ng ibang tao. Hindi ko naman ikayayaman yun. So yun, talagang tuloy-tuloy. Kaya nga, nung nag-decide na ako, hindi naman talaga naputol ang pagnenegosyo ko at pagbebenta. So, ngayon, si Chinky ay busy-busy na sa pagpapayo, sa kang financial advisor, financial guru. Mas fulfilling ba ngayon kaysa nung artista ka? Alam mo, sa totoo lang, no, yung parang kung iisipin ko, the reason why kung bakit ko ginagawa to, kasi nanggaling nga kanina ako sa wala, sa hirap. Hindi kayo mayaman nun? Yun yung parang perception ng karamihan ng tao pagka singkit ka, ay mayaman ka. Siguro, nakaramdam kami ng konting ginhawa nung bata ako. May mga pictures ako na magaganda, na maayos pa yung buhay namin. Pero nung nagkamulat na ako sa katotohanan sa buhay, doon na kami naghirap. Doon na kami nalugi talaga ng negosyo ng aking ama. Ito hindi ko rin makalimutan sa classroom. Ang ulitin ko na pag wala kang pera, iba talaga tingin sa'yo ng tao. Nung minsan, nagkawalaan ng gamit sa school. Ng pera sa gamit. Oo. Alam mo niyo nangyayari, talagang sa palagay mo, sino na pagbintangan na kumuha? Ikaw? Oo, bakit? Classmate? Bakit? Pero alam mo, pinakamasakit nun. Nung napagbintangan ako, absent ako nun. Hindi mas masama loob mo nun. Hindi, binibiro ko lang kayo. Pero ang point ko lang, people look at you and treat you differently pag wala kang pera. Kaya galit ako talagang sa hirap. Ayaw ko talagang makita rin ng tao. Alam ko yung nararamdaman. Yung katulad ng kwento mo kanina, na etsyopwera ka. Yung parang invisible person ka. Lalo na, di ba, sa showbiz. Picture-picture, di ba, may katabi kang artistang sikat, tas kuha. Excuse me, tatabi ka muna. Yung ganong klaseng pakiramdam. So, nang dahil doon, yun ang hugot ko. Kaya nung nagkaroon ako, sinabi ko sa sarili ko, na marami rin taong katulad ko na dati, na gustong umunlad, gustong yumaman. Pero wala namang gumagabay at nagtuturo. So, ginamit ko yung karanasan ko. Kung paano ako naka-ahon ba. Sinabi ko, what if kung may mga taong magtuturo sa kanila kung anong tamang mindset, kung anong tamang dapat gawin, diskarte, di ba? At saka mga strategies para makalabas sa kanilang kahirapan. Okay. Ano yung pinasok mong negosyo or trabaho nung totally nagpahinga ka sa showbiz? During the time, I was involved in direct selling. Bebenta ng mga food supplement, mga products, no? Sumasali talaga ako sa mga companies talaga. And to the point, nagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Nakapag-set up ko ng sariling company. And we help people. Kasi ang goal ko talaga, gusto kong talaga makatulong sa mga tao na umudlat at yumaman. Sa pagbebenta kasi rin ng produkto, kikita rin sila. Hindi lang sa pagbebenta, may commission din. Pagka nag-invite sila at nakabuo sila ng grupo. So, yun ang ginawa ko for over 14 years. At doon mo na lasap ang totoong financial stability. Oo naman. Kasi hindi naman madali. No? Sa umpisa talagang walang-wala. Kasi nung unang sumali nga ako, nung unang cheque ko, alam mo magkano cheque ko? 76 pesos. Totoo. 76. Chineke pa yun. Chineke pa. Tumang-tuwa na ako noon. Kasi during that time, may retail profit naman ako may benta. Pero yung override ko, 76. Sabi ko, umpisa lang yan. Second month, 300.
Nag-report sa nanay ko. Alam mo, sabi ng nanay ko, anak, may sakit ka na. Magpagamot ka na. Bakit? Sabi niya, paano kayo yaman 300 pesos? So, That was anong year? 1992. Talagang struggling pa ako. To cut the long story short naman, tinutuloy ko, nung bandang 1995, doon ako nagkaroon ng breakthrough. Pero hindi na alam ng nanay ko kung magkano na kinikita ko. Nung minsan, pinapadala kasi yung cheque sa amin eh. Sinabi ko, dapat recipient ang nanay ko. Ito ang pangalan. Nung nabuksan na yung cheque, mga 200 plus thousand. 1995 or 96 in 1 month. Nung nakita ng nanay ko, sumigaw na naman. Maya, anak! Sabi ko, galit na naman. Bakit? Paano sumali dito? Yan yung sa direct selling. Oo, so during that time, doon na na-convince yung parang yung nanay ko. And it came to a point na yung 6-digit income, hindi na per month, naging per week. Wow. Yeah. So, doon talaga nabago yung buhay ko at the same time. Hindi lang yun, nakakatulong pa ako sa maraming tao. Kasi during the time when I was still active, I was able to develop 50 millionaires in my team. 50 sa kanila na kumikita ng milyon. So talagang yung parang na-fulfill ko yung dream ko dati na gusto ko makatulong sa mga taong may mga pangarap na katulad ko. Pero may turning point. What was the turning point? Nung kinasal ako nung 1999, nung nagkaanak na ako, ang nangyari, yung negosyo ko, kinakain na yung oras sa pamilya ko. May paniniwala kasi ako kung bakit ako nagtatrabaho. Hindi naman para sa pera, para sa pamilya. At kung mismo yung trabaho ko at negosyo ko ang ika nga magiging sanhi kung bakit mahihiwalay ako sa pamilya ko at wala na akong oras, bakit ko pa ginagawa? So, namili na ako during that time na sinabi ko, kailangan ko na maghanap ng iba. Masakit mang iwanan, pero kailangan kong iwanan. So, that was around 2006 when I sold everything. Binenta ko yung negosyo ko at inilisan ko na yung mundong yun. At nung nabuhay ako ng 2 taon na wala akong ginagawa sa pamagitan ng ipon. Pero noong 2008, doon na ako nagsabi ko, hindi na pwede to. Doon ko na kinausap yung aking mentor, ang aking walang iba kundi si Francis Kong. Sabi ko, ninong ko siya. Sabi ko, ninong, ano dapat kong gawin? Sabi niya, hindi ko na alam kung lost ako. Sabi niya, ano ba talagang gusto mo? Sabi ko, nais ko talagang makatulong sa mga taong katulad ko na wala. At yun nga, makabangon. Sabi niya, actually, kung gusto mo, pagjulalay ka muna sa akin. So, for 6 months, nag-assistant ako sa kanya. Ako taga-carry ng bags niya, taga-dala ng libro niya, PowerPoint, ako gumagawa, ako nag-assist. Until such time, minentor niya ako paano gawin yung trabaho niya as a speaker. Pagka nagsasalita siya ng buong araw, nagbibigay siya sa akin 1 oras to talk to the participants. So he opened the way for me in the world of public speaking. And he was also the one who forced me to write my first book, yung Till Death Do Us Part. So fast forward, I have already 14 best-selling books sa National Bookstore. One of the books, which is this book, itong Diary of a Pulube. Yung best-selling mo. 1 million copies sold. So, parang it's unprecedented for a Filipino author to sell that much. So, 1 million copies. And, yun, on top of that, I average around 200 speaking engagements per year sa mga companies, the top 100 companies in the Philippines. At saka, may radio and TV show and may social media. So, talagang yun ang nag-open talaga sa lahat ng opportunities. Kaya laki ng utang na loob ko kay Francis. Bukod dito sa mga libro na sinusulat mo at bukod sa pagiging motivational speaker, meron ka pang ibang work. Oo naman. Kasi syempre tatanungin nila, paano ba yumaman si Chinky? Paano dumating yung financial freedom kay Chinky? Parati kasi sinasabi ko sa mga tao na kung gusto mo talagang yumaman, ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. It all starts with having the right money mindset. Like for example, maraming sabi, hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong pera. Di ba? Walang punan. Sa totoo lang, kahit bigyan mo na 1 million sa taong walang kapera-pera, bigyan mo ng 1 million. Let's say, isang beggar, di ba? O isang namumulubi. May 1 million siya. Pero balikan mo siya after 1 year. Ano estado niya? Naubos na yung pera. Ubus na. Tanggalin mo ang kayamanan ng isang bilyonaryo dito. Sila Henry C., Lucio Tan, Manny Villar, Manny Pacquiao. Tanggalin mo lahat ng kayamanan nila, tanggalin mo lahat ng negosyo nila, balikan mo sila after 1 year, ano estado nila muli? Mayaman pa rin sila. Exactly. Kasi marunong silang gumawa ng pera, mag-isip, right mindset. Di ba? Nagigets mo? Kahit ikaw di ba? OG, di ba? Na parang kahit na bumalik ka sa dawag naman sana, sa dati,
makakabangon ka muli eh. Kasi marunong ka eh. At saka tama yung pananaw mo, di ba? Pero kung mali ang pananaw mo, that's where you start, number one. Number two, kailangan magkaroon ka ng, number two is multiple sources of income. Yan na parating sinasabi ko. Hindi pwedeng iisa lang ang pagkakakitaan mo. Hindi pa ba sapat ang nangyari noong Marso ng pandemic? Kung iisa lang ang source ng income mo, nung tumigil ang daloy, ano mangyayari sa'yo? Doon ka nagkakagilap naman ng paano pa kumita sa panahon ng pandemya. Hindi ko ito na-anticipate, hindi ko na-foresee. So, yun ang problema nila. Kaya dapat marami kang fallback. Fallback. Yung parang sinasabi natin, ang tinuturo yung spare tire principle. Lahat ng sasakyan may spare tire. Bakit? Just in case na ma-flat. Weird. Mas matalino pa yung sasakyan sa atin. Ang sasakyan, just in case na ma-flat, may kapalit. Pero tayo, yung income natin walang kapalit. So, that's number two. Hindi lang dapat na tamang mindset, dapat number two, multiple sources of income. Number three, ito yung pinakamahalaga para sa akin. Na minsan, may mga iba may multiple sources of income, okay. Pero ba't mayroon pa rin naghihirap pag tumanda? Because they fail to create what we call as passive income. Anong ibig sabihin ng passive income? Kasi dalawang klaseng income ang na-discover ko. Number one is man at work. Number two is money at work. When you say man at work, nagtatrabaho kasi sweldo ka. Diba? Ang money at work, kahit di ka nagtatrabaho, yung pera na nagtatrabaho at kumikita na para sa'yo. Nang wala kang effort. Na wala ka ng effort. Diba? Pero yun nga, kahit na, yun na na-realize ko as a communicator, as an artist, diba? Pag walang taping, walang income. Diba? Pag walang, the moment I stop talking, I stop earning. Tama? So, nag-iisip na ako na ano dapat kong gawin? Kahit na tumigil na ako sa kakasalita, kumikita pa rin ako. So, I created actually, as of right now, mga 12 sources of income. Kaya kanina, di ba, may tinikman kang... may tinikman akong hakaw, siomay, kasyopo, ang sasarap. Yeah. So, yun po ay parang hindi naman talaga main source ko. Pero I know it can generate cash flow. Di ba? Tuloy-tuloy habang may kumakain, kikita ka. Tapos, and then na-realize ko rin in my experience as a communicator, the moment I stop talking, I stop earning. That's the reason why I created online courses. Noong 2018, bago pa mag-pandemic, na sinabi ko sa sarili ko, paulit-ulit na lang yung tanong sa akin ng mga tao. Paano ba akong makawala sa utang? Paano ba akong magnegosyo? Ni-record ko na lahat ng mga modules ko. And people can subscribe. Again, walang pilitan. Hindi ko naman binibenta. Kung gusto mo matuto, panoorin mo na lang. Pero I get residual income from there. And on top of that, I started my social media channel around 12 years ago. Pero during that time, nung nag-start naman, wala namang pera yun. Wala monetization eh. Diba? Sa YouTube, sa Facebook, wala eh. Ang goal ko naman kasi iniisip ko naman, kahit nagsaseminar ako ng 200 times in a year with an average of, let's say, 100 people, that's 200,000 people I can reach in 1 year. So kung may 20 to 30 years man ako, kakaunti lang tao marireach ko. Yung mga taong pupunta sa room at seminar. Paano naman yung mga OFW? Paano naman yung mga taga-probinsya na hindi ko ma-reach? So, doon ako nag-umpisa mag-social media para mabigyan ng ng same experience yung mga taong nag-a-attend ng session ko. Without us knowing, without me knowing, noong 2019 or 2020, doon nag-umpisa ang monetization. Pero nakapondo na tayo. Kaya nga, di ba, may mga ibang, ginagawa nyo na lang yan dahil sa pera. Pag ginagawa namin sa pera yan, di dapat ngayon lang kami naghapol. Pero ginawa namin. Tagal na. Kaya ngayon Facebook, right now, may 5 million na subscribers. Sa YouTube, 2 million. And sa TikTok, magwa 1 million na rin, 900 plus thousand. So, marami talagang taong nangangailangan ng financial education. Ngayon, ang tanong nila ngayon, Chinky, syempre, since pinapakinggan ka nila at naniniwala sila sa iyo, so dapat yung pinaniniwalaan namin at pinakikinggan namin ay may narating sa buhay at marami rin siyang na-invest. So, si Chinky ba, ano na mga na-invest? I always tell people, parang, lalo na sa mga taong, lalo na yung mga OFW, hindi lahat kasi marunong magnegosyo at magaling magnegosyo. Marunong lang magtrabaho, pero hindi marunong magpatakbo ng pera. Oo, minsan, imbis na kumita, nalulugi. Minsan, nai-scam pa ng mga illegal na mga investment. So, ako parati advocate ako talaga, sinasabi ko, pinakauna talaga, lupa, bahay lupa. Hindi ka magkakamali talaga sa properties. And nakita ko kasi sa magulang ko yan. Diba? Nung bandang nakabangon-bangon na kami ng konti during that time,
Bumili lang sila. Tondo kami for almost 23 years eh. Doon ako lumaki, 23. Tapos, hindi ko makalimutan yan na hindi kami nagpapakasyon, hindi kami bumabiyahe. Hindi katulad ng mga classmate ko at sa mga kamag-anak ko. Kaya medyo masama loob namin, hindi kami nakakabiyahe. Tapos, nung minsan, dinala kami sa Forbes ng magulang ko. Hindi po sa Forbes Park, no? Sa Governor Forbes sa Misampalok. Doon din ako nakatira. Ay, talaga? Sa Loreto. Forbes ang tawag. Forbes. Tapos sa may Governor Forbes yung kanto. May tinayo doon na townhouse. Yun yung mga pinakaunang townhouse nung panahon na yun. May tinignan kaming townhouse, tinur namin, sinabi ng magulang namin, maganda ba? Sabi nung naman, di hamak naman katulad ng bahay namin. Na talagang nung panahon namin sa Tondo, bawal dumura eh. Pag dumudura ka, bumabaha. Yun nga, nung lumipat, sabi niya, okay, lilipat na tayo dito. Sabi ko, Nay, nagbebenta na ba kayo ng drugs? Pasaya ako. Sabi ng nanay ko, natandaan nyo na hindi tayo gumagastos na lahat ng pera napunta dito. So, 2 units ang binili na through Pag-ibig kasi wala naman silang cash during Pag-ibig. And guess what? That was 350,000 pesos per unit. Tumira kami doon more than 12 to 15 years. Napaupahan pa yung isa. After 10 years or 12 years, nabenta ng 3.5 million each. 7. Yung 7 million, nakabili naman si Papa ko ng isa pang bahay sa may Quezon City, na townhouse din, na halaga 7 point plus. Bago pa namin nilipatan, may nag-offer ng 9 million. Si Papa mukhang pera, binenta ulit. Nagkaroon na siya ng 9. Bumili sila ng townhouse naman sa New Manila noong panahon ng 4 million each. So, dalawa. Oo, dalawa. So, doon kami tumira Nung nag-retire sila, nabenta nila ulit. So, nakita ko yung paano ginawa ng mga magulang ko na hindi naman nakapag-aral, hindi naman nakapagtapos. Pero yun, kaya nga sinundan ko lang yung kaya I was heavily invested in properties. That's number 1. Pangalawa, hindi ko naman to sinasuggest, pero ako naman natuto ko kay Julius Babaw na nakita ko kung paano naman siya bilang isang broadcaster nakapagpatayo ng bahay sa pamamagitan ng paintings. Selling. Hindi, ang ginagawa lang niya, siyempre bumibili siya ng paintings. Nung bumisita ako sa bahay, sabi niya, alam mo magkano to? Dati nabili ko lang ng 30,000. Sabi ko, magkano na ngayon yan? 1.5 million. Wow. So, yung pera niya talagang nag-multiply. So, doon lumaki ang singkit kong mata. Sabi ko, I'm missing on something. Pero, nung na-discover ko, yung painting pala ay pareho na lupa. Kasi ang lupa, bilangan mo square meter. Di ba? Ang pagtaas. Ang painting, bilangan square inch. Paano tumataas ang presyo ng bayad lupa? Di ba? Pag may demand, may gusto. Ganon din sa painting. Pag mas maraming may gusto na collector, tumataas din siya. So, that's the second major thing na passive investment na naka-invest ako. So, magkano ng net worth ngayon ni Chinky? Siguro, next vlog na lang yan. Pero Chinky, yung totoo, na-scam ka rin ba? Hindi naman ako na-scam, pero napaniwala ako na legit talaga yung ginagawa. Pero hindi ko alam na meron silang ginagawang hindi na tama. illegal. Oo. Pero kami, hindi kami nangyay-scam. Pero yung mismong may-ari, tumakbo. So, nakapasok ka, nag-invest ka ng pera. Pero hindi naman ganun kalaki. Siguro 10,000 to 20,000. Pero syempre, doon ako natuto kasi hindi lang yan, may responsibilidad din ako, hindi lang para sa sarili ko, para sa mga taong naniniwala din Kaya alam ko na ngayon kung ano yung scam at ano yung hindi. Kaya parati ko sinasabi sa mga tao, lalo na mga sumusunod sa iyo sa vlog na ito. Number 1, huwag kang papasok sa isang bagay na hindi mo naunawaan. Kahit gaano kalaki ang pwede mong kitain, kahit malaki ang pangako sa iyong return, 5%, 10%, wala kang gagawin. I'm sure maraming lumalapit sa iyo. Sobra. Oo. Naku, OJ, sasabihin ko sa iyo, pagka hindi mo naintindihan yan, number 1. Number 2, kung mataas ang pangako na interest na wala kang gagawin, matakot ka na. The higher. So, nakakatakot yun. Definitely. The higher the interest, the higher the risk. Pwede kang bang bigyan ng 10% to 20% per month? Tapos sabihin, ini-invest nila sa casino, ini-invest nila sa ganito. Hindi totoo yun. Budol yun. Kasi kunyari, sabihin mo 10% per month. Di ba? Mag-invest kang 1 million, may 100,000 ka. Di ba? So, in 6 months, bibigyan kita ng bibigyan kita ng post-dated check. So, every month, meron kang 100,000. So, nasoli sa'yo in 6 months, 600,000. Pero sasabihin sa iyo, nung kumikita ka na, gusto mo ba magdagdag? Kasi kung ayaw mo na magdagdag, iko-close na namin to, hindi na kami tatanggap pa ng additional kasi marami nag-i-invest. Since nakatikim ka na, anong gagawin?
Additional. Oo, mag-a-add ka. Nung in-add mo na, ayun, tumakbo na. Na hindi mo alam, yung sinoling 600,000, kanino galing yung pera? Sa'yo rin. 1 million mo yun eh. How? Nagigets nyo? Budol yun talaga. So, yan yung kailangan. Number 1, pag hindi mo naintindihan. Number 2, napakataas ang interest. Number 3, wag ka mag-i-invest ng pera na hindi mo kayang mawala. Do not invest the money you cannot afford to lose. So, kunyari, yung sasabihin mo, calculated risk, di ba? Kunyari, nag-invest ka, kunyari, may lumabas sa'yo, 10,000 pesos. Siguro, okay, pwede ako sumugal sa 10,000. Kasi pag nawala, kaya kong bawiin. Correct. Pero pag sinabi sa 1 milyon, di ba? Pag-isipan mo. Mahirap bawiin. So, dapat, pag magre-risk ka, o i-risk mo yung pera mo, dapat hindi yung kabuhayan mo sa kabuuan ang ibibigay mo. Kundi, kurot ka lang. Tama. Ganun din sa pagnanegosyo. Maraming sabi natatakot magnegosyo. Ba't ka matatakot magnegosyo? Magkano puhunan mo? 100,000. O kung 100,000, huwag 100,000 ilabas mo. Bakit? Kasi pag nagkamali ka, at chances are magkakamali ka talaga, malulugi buong 100,000. Ang dapat invest mo lang 10%, 10,000. Just in case nagkamali ka, okay lang. Meron ka pa 90,000. Nagkamali ka ulit, may 80,000. Nagkamali ka ulit, may 70,000. On the 4th attempt, tumama ka. Alam mo na yung sistema. Alam mo na yung proseso. Pwede mo na i-reinvest na titira para mabawi mo. Yun ang wala. So, ano naman may papayo mo dun sa mga OFWs natin? Kasi sila, karamihan nagtatrabaho lang at nagpapadala dito sa kanilang mga kaanak. So, gusto nilang lumago yung pera nila. Para hindi lang sa trabaho nila nanggagaling yung kabuhayan nila. Tama. Alam mo, para sa mga, hindi lang sa OFW, para sa lahat ng taong gustong kumita at mag-invest, ang pinaka-best investment para sa akin is to learn how to invest in yourself. Mag-aral ka muna. Bakit? Napakahirap mag-drive pag di mo alam. Napakahirap mag-bike pag di mo alam. Napakahirap mag-swimming pag di mo alam. Tama, mali. Tama. So, napakahirap din magnegosyo pag di mo alam. Ano sa palagay mo mangyayari pag hindi mo alam at nag-drive ka? Ano mangyayari? Mababangga ka. Mababangga sa sakyan, mahal yung sasakyan, madidisgrasya ka at disgrasya ka pa na iba. Yan ang nangyayari sa mga taong nag-i-invest at nagnenegosyo na hindi pa alam. Nalulugi, na-scam, apektado sila, apektado rin mga taong nakapaligid sa kanila. So, kailangan, bago ka pumasok sa isang bagay, pag-aralan mo muna mabuti. Kasi ito, kahit na nakapikit ka, di ba? Alam mo eh. Kaya nga, yun yung kailangan sa mga OFW, kailangan pag-aralan muna. Kaya kung hindi ka nag-aral, wala. I always say, learn before you earn. Chinky, saan ka naiinis na ugali ng isang tao? So, one thing I cannot stand are yung mga user-friendly people. Friendly lang sila pag may use ka. So, alam mo, kaibigan kita. Huwag ka nang sumuong dyan. Tapos, biglang nabalitaan mo pumasok. Ikaw, huwag ka nang lalapit sa akin. Pag ikinwento mo sa akin, mumurahin kita. Kasi minsan ginagawa lang natin dahil nainggit lang tayo. Kasi successful siya. Gawin nga rin natin. Totoo. Like for example, magpakatotoo na tayo. Gusto mo kumanta. Pero ang tanong, gusto ba ng kanta sa'yo? Guys, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lalo ng mga kabataan, kung pera ang habol lang, lilipat ka sa call center dahil na-opera ka lang ng mas malaki, wala, mapapagod ka lang.